Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin sa naganap na Miss Cosmo 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon. So kahapon nga naganap na ang coronation night ng Miss Cosmo 2024. Sino nga ba ang in at sino nga ba ang out? Kamusta naman ang kanilang pageant? So ano ba yung reaction natin sa mga nakita natin dito sa Miss Cosmo? Bongga nga ba talaga? Yan. So ako para sa akin, una, syempre maganda naman yung Miss Cosmo. Ang ganda ng entablado. Sobrang laki. Pero kasi minsan parang yung over yung laki na parang halos di mo na makita yung kandidata. And then sobrang haba ng nilalakaran. So parang hindi ko masyado na-appreciate yung part na yon. But in fairness naman sa kanila, yung lighting and then yung entablado, I think panalo naman. Kaya lang nga, ayun nga lang, parang ang haba ng portion sa mga kandidata. So medyo nakaka-boring lang konti. Ewan ko sa inyo. And then pagdating naman sa hosting ni Kylie Versosa, actually sobrang panalo din. Gusto ko yung kanyang hosting. Ang ganda din ng gown niya. In fairness sa kanya, winner. And then pagdating naman sa chemistry nilang dalawa ng co-host niya, so I think panalo din naman. Okay, so medyo kinabahan tayo sa mga round ng top 21. So sa top 21, unexpected nakapasok yung ibang kandidata na malalakas, pero yung hindi naman malalakas nakapasok sila. So yon, kaya nagulat tayo, may mga nakalusot. So hindi natin alam kung ano yung naging basihan nila, katulad na lang halimbawa ni El Salvador. Medyo nadulas din si El Salvador nung preliminary competition, pero si Ukraine wala, di ba? So yon. So pagdating naman doon sa top 21, okay lang naman sa akin. Ang hindi ko lang gusto doon yung swimsuit competition nila. Actually maganda yung swimsuit, gusto ko yung pa-cave ng kandidata, sobrang winner. Kaya lang pagdating doon sa yung ang dami, kasi sa sobrang dami medyo na bored ako kasi parang hala ang tagal kasi 'di ba isa-isa, tapos ang haba ng runway. So hindi masyado, parang nakakatamad ng panoorin yung part lang na yon. Ewan ko lang din sa inyo, pero kasi ako kasi syempre nasa event ako tapos pinapanood ko sila, so medyo nabobored ako. And then pagdating naman sa performance ni Atisa Manalo during swimsuit competition, I think she did well. Kasi talagang masasabi ko, ang ganda ng execution niya. Maganda din yung register niya doon sa camera. At talagang alive na alive. Grabe yung energy na binigay ni Atisa Manalo dito sa coronation night. Kung ikukumpara natin yung prelim na swimsuit round niya and then etong swimsuit niya dito, ang masasabi ko ay talaga namang nag-level up siya. So yon. So top 10. Sa top 10 medyo kinabahan tayo kasi parang talagang grabe, no? From 21, 10 lang yung kukunin, so 11 yung malalaglag. Pero kasi syempre matik tayo nakapasok sa top 10 dahil si Atisa Manalo nga ang nanalo ng People Choice Award. Pero ayun nga, so pa number 9 siyang tinawag. So nakakaloka, akala ko hindi tatawagin, pero winner naman, di ba? So yon, so good job naman do si Atisa, at good job tayo mga Pilipino kasi syempre na ipanalo natin yung People Choice Award na kung saan naman talaga milyon-milyon na naging boto, and for sure ang daming nagastos ng mga tao. So yon. And ayun nga, so syempre nag-evening gown yung top 10. Sa evening gown, actually marami naman magagandang evening gown, pero isa sa mga nasopresa ako sa evening gown ni Atisa Manalo.
Actually, yung reaction ko doon sa paglabas ni Atisa, yung naka-evening gown siya, sabi ko, wow, ang ganda. So, ang perfect nung eksena niya. So, tinaas niya yung hair niya, yung styling niya, parang sabi ko, wow, swak na swak talaga yung beauty na meron siya. And then, gusto ko yung gown, ang ganda ng design ng gown. In fairness kay Mac Tumang, talagang nagawa talaga ni Mac Tumang yung the best para kay Atisa. And ayun nga, so ang ganda ng execution, ang ganda ng kanyang performance. At sabi ko nga, oy, in fairness, ano to, top 10, top 5 to. And then pagdating naman kay kay Peru, kasi inaabangan ko si Peru, talagang grabe yung lumabas magkasunod sila ni Atisa eh. Nauna lang si Atisa, pero yung lumabas si Peru, Diyos ko, sabi ko, mukhang ito na yata ang magta-title kasi naka-cape pa ang bruha. At talagang yung datingan niya, my gosh, parang ang sabi ko, ang Diyosa nung dating. She is, talaga, very Cosmo yung dating. Sobrang panalo. At sabi ko, in fairness ha, ang ganda ni Peru doon. At grabe yung eksena niya, sobrang na-excite ako doon sa gown niya, talagang ang lakas, baka Miss International ganon. So sabi ko, naku, mukhang si Peru yata ang mananalo. Tapos si USA, gusto ko din yung performance na ipinakita ni USA. In fairness kay USA, talagang very consistent siya from the beginning until end of the competition. And then kagabi, sobrang panalo yung pinakita ni USA na performance. Sabi ko, oh my God, talagang palaban din. Pero ina-expect ko naman si USA talaga pwedeng makalusot sa top 10. In fairness sa kanya, good job. Pagdating naman kay Indonesia, actually, hindi naman ako masyado nagagalingan kay Indonesia dahil hindi naman sa bitter ako, pero mas magaling pa sa kanya si Cambodia. To be honest, gusto ko yung performance na ipinakita ni Cambodia. Very energetic, consistent pagdating sa mga yung emote talagang winner. Si Thailand, knowing naman Thailand, talagang she is tawag dito, panalo yung mga execution niya eh. So I love the way kung paano siya mag-present, and very strong and powerful. So Vietnam, okay din yung performance niya, pero kasi sabi ko, hindi naman nangulelat sa kanila si Atisa. Ang feeling ko kagabi habang pinapanood ko, ewan ko ha, don't get me wrong guys, parang feeling ko sa Asia, I think talagang number 1 is Miss Philippines. Kaya lang, hindi ko alam sa mga judges kung ano ba yung hinahanap nila bilang Miss Cosmo, di ba? So pagdating naman doon sa top 5, medyo nasorpresa tayo dito at naggulat talaga ako sa resulta. So, USA pumasok sa top 5. In fairness kay USA kasi nag-perform naman talaga siya. Pero kasi ang naloka lang ako kasi si Paula Sugar ay isa sa mga national director ng USA ng Miss Cosmo. And then, Thailand, pumasok sa top 5. In fairness naman kay Thailand, possible naman talaga siyang makalusot sa top 5 kasi nga, very consistent yung performance niya from the beginning until end. And wala akong masabi, di ba? Si Miss Vietnam, I think I think Vietnam is nasupresa ako kasi parang feeling ko kumpara kay Vietnam, I think better pa si Philippines sa kanya. Pagdating naman kay Indonesia, sabi ko, my God, dominant talaga ang mga Asian dito. 3 Asian nakapasok sa top 5. And, sabi ko, talaga ba? God. And, si Miss Peru. So, sabi ko, I think Peru ang mananalo. To be honest, after ng announce ng top 5, hindi na ako nanood kasi I felt disappointed. Hindi ko na alam kung ano yung nangyari, sino ba ang kumabog. Pero kasi, ang naloka ako, ang nanalo ay si Miss Indonesia. And then, mas naloka ako kasi parang ano ba? 'Di ba? Alam naman natin si Poy ay very close sa may-ari ng Miss Cosmo. And then isa to si Miss Poy na tumutulong dito kay Mr. Cosmo. So, parang feeling ko kaya nakarating si Thailand sa top 2 because of hindi ko alam kung performance ba talaga. Kasi kung tutuusin, ang daming magaganda. I think, pero
kung hindi si Philippines, si Peru, pwede din si USA. Kaya lang kasi si USA ay isa din sa mga tumutulong kay Miss Cosmo dahil yung organization, di ba? Parang kung iisipin mo, nagkaroon ng medyo parang dito, questionable kasi nga yung mga pumasok katulad ni Vietnam, katulad nandoon din Vietnamese sila. Tapos katulad ni USA, nandoon si Miss USA, di ba? Parang doon si Paula Sugar, siya yung national director. Tapos si Thailand naman, nung mga nakaraan na event, nandito din to. At nakita naman natin na ultimo yung mga event nila. So, pagdating naman sa pagdating kay Indonesia, sa simula pa lang nung pageant noon, yung visit pa lang nila dito sa nababanggit na yan si Indonesia, na parang favorite niya talaga si Tata, di ba? So, parang very close siya sa Puteri Indonesia. So, parang ang feeling ko, nagkaroon ng medyo yung peak nila. So, yun. So, parang hindi credible. Ganon yung dating sa akin. I don't know. Ayoko maging bitter. Ayoko maging Pero ngayon lang ako Hanash. Naloka lang ako dito sa Miss Cosmo kasi parang I felt na ginamit nila si Atisa para sa pageant nila, sa ingay ng pageant nila. At aminin naman natin, umiingay talaga sila dahil kay Atisa. At hindi lang yon, ang laki na nakuha ng Cosmo sa Pilipinas na pera dahil sa mga botohan na yan. Imagine ninyo, ilang tawid niya botohan na yan at ilang laban ni Atisa ang ipinanalo natin as in number 1. Diba? So, magkanong pera ang nakuha nila. So, yon. So, parang I feel bad. Siguro, mas maganda pa kung matatanggap ko pa na ang pinanalo nila ay si Peru. Dahil si Peru ay wala naman dun sa nila, di ba? Kumbaga parang I feel na unfair sila sa ibang kandidata at parang nila, parang talagang pinili nilang yung mga sa kanila. So, hindi ko alam kung deserve ba ni Indonesia yung title, pero congratulations sa Indonesia, you did it again, di ba? So, parang feeling ko kasi yung organization ng Puteri Indonesia, hindi ko alam kung talaga bang yung kandidata nila ay talaga bang para sa corona or para sa something lang. Ayoko mag-isip ng masama sa kanila, pero ayun yung nararamdaman ko. And I think ako para sa akin, dahil sa resulta ng Miss Cosmo, hindi ko alam kung papanoorin ko pa sila sa susunod. Sobrang nadismaya ako kasi parang feeling ko hindi namang credible yung ginawa nila makatarungan doon sa top 5. So sabi ko nga, much better pang nanalo si Peru more than kay Indonesia. Ayun yung reaction ko, guys. Sorry kung naging bitter or dating sa inyo ng vlogs kong to. Pero sa totoo lang, deserve natin ang makatungtong sa top 5. So parang feeling ko ang nangyari sa atin katulad na nangyari sa Miss Universe na nakita mo naman na magaling yung kandidata mo pero hindi nila tinungtong sa top 5. And I don't know kung bakit. Siguro dahil hindi nila nakikitaan ng yung kung ano man yung hinahanap nila. Diyos ko, ayan naman pala ang pang Miss Cosmo ng mukha ang hinahanap nila. Bakit pa tayo nagpadala ng bonggang-bongga? Diyos ko, Lord. Anyway, so congratulations sa mga nakapasok sa top 5. Congratulations syempre sa USA, Peru, Vietnam, Thailand, and Indo. So, ang dalawang runners-up, ang dalawang nag-last two standing ay Indonesia and Thailand. And congratulations. So, let's see again. Ewan ko basta hindi ako susupport sa Miss Cosmo kasi I think na parang hindi naman siya dapat supportahan. Much better pa sa kanya ang Miss Grand. Charot, so yan. Anyway, so nakakaloka lang. Naloka talaga ako sa resulta. As in, naloka talaga ako sa Cosmo. So, pasensya na guys. So, kung ano man yung naging hanash ko. Pero, I think, disappointed ang nararamdaman ko ngayon. Ayun yung reaction ko. Naloka ako sa kanila. So, yun guys. So, sana guys,
Kayo, ano ba tingin ninyo? So please comment below kung anong opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat. Syempre sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. And i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling para lalo tayong maganda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.